Nauso itong alkaline water kasi nga malaki yung mga nutritional benefits. Mataas sa mineral kasi nga yung purified, yung distilled, natatanggal na yung mga minerals. Yung alkaline kasi na-stay nila yung mga minerals doon na kailangan ng katawan. Natutulungan yung kidney mo in a way na mababa yung acid ng urine. Totoo naman po, mas maganda yung alkaline water compared sa mga purified water. So, anong kontra sa acid? Alkaline water. Sa pang malaking negative side ay yung baka artificial na alkaline lang yung makita. Paano natin malalaman na artificial? Dapat walang nakalagay na Mm. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, ang pag-uusapan natin ang isang bagay na malamang narinig nyo na and maaring nasubukan nyo na. Yan ang tinatawag na alkaline water, pero pag-uusapan din natin yung mga pagkain na kinukonsider na alkaline din naman. Take note, alkaline water and food hindi alkaline na yung parang sa battery sa baterya ng AA. Iba yon, nakakalason yon. At ngayon, para i-discuss sa atin kung bakit kailangan mong i-consider ito, nandito ang ating board certified at licensed nutritionist and dietitian, si Mr. Mark Vicente. True Alkaline Vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit, stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodio ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may natitira pang stocks. Sir Mark, ano itong alkaline water na to? Simulan natin dun sa tubig muna. Bali, nauso itong alkaline water kasi nga malaki yung mga nutritional benefits. Pero gusto ko din kontrahin yung mga nagsasabi na makakatanggal ng acidity level sa dugo, yung alkaline. Which is not true. Kasi ang dugo natin, meron kasi tinatawag na acid-alkaline base system. So meaning, kinokontrol ng ating organs, na liver and kidney, kung ano yung balance ng acid tsaka alkaline. So meron yung range na 7.35 to 7.45. Makikita yan sa laboratory markers. Pero kapag bumaba doon, or tumaas lang onte, doon ka na may sakit, which is medical emergency. Ang talaga? Pero all throughout yan, kapag wala kang ganong emergency, balance yan. Okay. Pero pinopromote kasi nila to kasi gusto nila matulungan yung katawan na more alkaline in terms of your diet lang. Pero hindi dahil acidic yung katawan mo. 'Di ba? Ang nag-acidic yung katawan mo, for example po, is yung mga nagkakaroon ng complications sa diabetes, yung ketoacidosis. Alam mo 'yun, 'di ba? So, doon nagkakaroon ng problema. Pero ito is like a prevention or maintaining yung health kasi maraming acidic foods. Oo. So, yung water na yan, isa sa mga market na yan kasi totoo naman po, mas maganda yung alkaline water compared sa mga purified water. Bakit, sir? Kasi ang alkaline, una, pag acidic yung kinakain mo tulad ng karne, mga junk foods, processed foods, acidic yan. Soft drinks. Soft drinks, acidic yan. So, tumataas yung acidity doon sa stomach mo. So, doon ka nagkakaroon ng acid reflux. Kape, kape pala. 'Di ba? Too much kape. Yan yung naman lagi sinasabi ng pasyente ko eh. Tinatanong ko, bakit ka ba nag-a-acidic? Kasi yung taas ko pong magkape. Yun yung sagot ko, kailangan mo tanggalin yung kape. Okay. So, pinapromote na yung alkaline, una, yun, para mawala yung reflux. Second kasi, natutulungan yung kidney mo in a way na mababa yung acid ng urine. 'Di ba? 'Di ba nakikita yun sa mga markers natin? Acid yung urine mo. So, ang prevention nitong alkaline ay i-balance yung acidity ng ihi mo. Yung, Malaking bagay yun.
Yung reflux, balikan ko lang konti, sir. Tama ba? Ito yung parang mainit na mararamdaman mo sa tiyan hanggang sa chest. Tapos pag dumighay ka, yung parang maasim. Yes, parang nasusunog, Oo. masakit sa lalamunan. And in worst cases, minsan heartburn kasama dyan. Ayun, sir. yun, connected sila. Kasi nga, nauso sa atin yung buffet, nauso sa atin yung pag-inom na ng kape, hindi pag-inom ng tubig. So, nagkakaroon ng bloatedness or constipation or parang pagbara ng mga pagkain sa tiyan. So, nagre-reflux siya. So, alkaline water pa yung isa sa mga pinaka pwede niyong gawin. I see. Bilang payo ng nutritions. Okay. Yung GERD, sir, connected din dyan, di ba? GERD is chronic disease ng reflux. Ng reflux. Yes. So, Okay. GERD connected din dyan. Siyempre, tanggalin mo pa rin yung mga spicy, Oo. dairy products. Tapos, usually yung pinaprescribe dyan, yung nga, alkaline water para ma-deneutralize yung acid mo dito. Eto, Sir Mark, kung kunyari interested yung mga viewer natin dyan, saan nakakakuha nitong alkaline water? And how do we know na alkaline siya? Paano ba siya ginagawa? Ang alkaline water ay pwede na rin mabilis sa mga convenience store. Meron na rin yan. Pero, very limited. Kaya, ang maganda gawin is sa mga supermarket. Bali, di ba marami tayong types ng water? Distilled, purified. So, kailangan nyo na basahin yung label na pure alkaline yung pangalan. Na may pH level na 7 pataas. Diba? Kasi alkaline is 7 pataas yung acidity. So, usually mga brand ito is foreign. Hindi siya yung mga common. And may kamahalan of course. Kasi nga, ang sinasabi nila sa alkaline ay mataas sa mineral. Kasi nga yung purified, yung distilled, of course yung tap water, hindi natin i-recommend always. Natatanggal na yung mga minerals. Kaya yung alkaline kasi na-stay nila yung mga minerals doon na kailangan ng katawan. Which is dagdag nutrition. Oo nga naman. So, yun, kung medyo madalas tang sikmurahin siguro, no, sir, okay sa'yo yung alkaline. Pinaka number 1 beneficial. Then, after pala ng mga reflux, maganda rin ito sa mga athletes or yung mga nag-gym. Lalo na pag nabugbog yung muscle mo. Kasi, pag nag-workout po tayo, totoo na gumagamit ng lactic acid yung muscle. Kaya masakit yung muscle, ba? Tama. Kasi naglalabas sila ng lactic acid. So, anong kontra sa acid? Alkaline water. Ay, Para mapabilis yung paggaling, yan naman yung sports naman, pwedeng gamitin yan. ito, sir, nasabi nyo, may mineral siya. Does it follow na may electrolytes dito? Yes. So, mga electrolytes na potassium, calcium, yan po yung mga benefits niya. Okay. So, maganda rin sa alkaline pala, dahil nga, yung buto natin punong-puno ng calcium, di ba? Kapag kulang ka sa calcium, saan siya kukuha ng calcium? Sa buto. So, kukunin niya yung papuntang dugo. Pero pag may alkaline ka, may dagdagang calcium sa dugo. I see. Iwas din sa pag-degenerate ng mga buto. And tingin ko yung mga matagal na nating viewers, lagi niyang maririnig ang medical director natin, si Doc Anthony. So, hindi siya mahilig mag-rekomenda ng mga calcium tablets dahil may studies siyang nakita na maaring makakontribute sa mga bumabara sa mga ugat natin. Maaring makakontribute din sa mga may problema sa puso, may risk ng stroke. So, ang sinasabi niya lagi, kunin nyo sa pagkain, and in this case, pwede rin pala sa tubig, basta alkaline, no, sir? Yes. Ayun pala, isa pang malaking negative side ay yung maka-artificial na alkaline lang yung makita. 'Di ba? Tapos mas mahal pala. Paano natin malalaman na artificial? Dapat, walang nakalagay na ionized. Dapat pure alkaline talaga. Okay, ionized yung keyword. Oo, Pag kasi ionized, parang ginamit ng machine eh. I see. Okay. So, yung pure alkaline, siya yung mas natural, sir. Yes. Kasi mahal talaga sila. So, pag mahal pala, tapos artificial lang, kasing same lang pala ng benefits ng mga purified or distilled, di ba? So, hindi dahil mas mahal, mas maganda niya, sir. Okay. Guys, marami ba tayong natututunan so far sa discussion ni Sir Mark? Ang maganda dito, si Sir Mark ay open for online consultations. So, in case gusto niyo po ng advice ng isang nutritionist or dietitian, hindi doktor iba po yung doktor sa nutritionist at dietitian. Pwede niyo pong kontakin si Sir Mark for consultations. Sir Mark, paano kayo marireach? Pwede niyo po akong i-text or tawagan sa aking number via WhatsApp, Viber sa 099-555-1298. Or kung gusto niyo po ng email, meron din po ako, vicentemark.18@gmail.com. Kung gusto niyo po ng FB or Messenger, nasa link description po. Okay, kung gusto niyo po ng mga personalized na
meal plans, or general advice about sa health and well-being, lalo na pag may kinalaman sa nutrition, kontakin niyo lang po sa Sir Mac. So, yun yung sa water, sir. So, may pinagkaiba ba ito sa lasa ng ordinaryong tubig? Wala naman. Wala naman, mostly. Okay. Pero napansin ko sa mga ibang tubig, laging may taste na metallic. Kasi Ang nga alin? puno ng mineral. Itong alkaline Ibang water. alkaline, tsaka ibang types ng tubig. Okay. Pero onti lang naman yan. So, halos hindi mo pansin. Halos di mapansin. Okay, sige. So, yun po, yung mga may concerns, lalo na sa acidity ng mga tiyan nila, and yung mga gusto makakuha ng minerals, electrolytes, yung mga good stuff na nawawala sa purified tsaka distilled na water, pwede niyong i-consider itong alkaline water. How about sa foods, sir? Anong foods yung mga may alkaline na nature and paano sila nakakatulong sa katawan? Sa foods naman kasi, may tinatawag tayo na alkaline forming or acid forming foods. So meaning, yung abo ng pagkain mo, magiging alkaline ba siya or magiging acid? So sa madaling salita, ang alkaline diet or alkaline foods ay talagang sustansya. Kasi gulay ito lahat eh. Broccoli, cauliflower, anything greens, lahat po yan na alkaline. Kaya nga ang tinatawag sa diet dyan, na pag ako tinatanong, ang daming pwede, no? Plant-based food, alkaline foods. So, andun siya sa mga grupo. Diba? Kasi nga, alkaline na to, hindi man nababago yung acidity ng dugo mo or buong katawan mo, sabi ko nga, tutuloy yung ihi mo na less acidic. Eh, ayaw nating acidic yung ihi lagi. Kasi nga, meaning, hindi healthy yung overall katawan mo. Diba? Yung tubig mo sa katawan, primarily. Then, generally, ang alkaline foods or yung mga sinabi kong pagkain na gulay, prutas, saging, lemon, lahat po yan ay alkaline. Although acidic siya kainin, alkaline yung lumalabas. Lahat po sila ay anti-inflammatory. Tama ba, Sir Mark, yung mga lemon water, nagiging alkaline din yan? Abo. Ano yan, diba? Parang property ngayon na medyo counterintuitive na citrus, kala mo Yes. acidic, pero pag Tati kalamansi. pero pag tumagal, nagiging alkaline daw. Yes, naging alkaline yung resulta niya sa katawan. Oo. So, very healthy to. Lalo na sa mga pasyente na guilty kumain ng mga acidic foods, kailangan mo na pambalanse. So, ito po yung mga lemon, gulay, saging, yan po yung mga pwedeng makatulong. Okay. Meron lang isang cons dito about sa mga cancer patients kasi na nakakatulong daw yung alkaline na hindi maging acidic environment yung cancer. Okay. So, natutulungan niyang talunin yung cancer na tanggalin yung acidic environment. Wait, pag mas acidic ang environment, mas Mas gusto. nagsa-thrive? Oo, mas nagsa-thrive. Mali po yun kasi ang cancer cells, matalino, magaling, gumagawa ng acidic environment. Nang mag-isa niya. Isa niya. Okay. So, kahit anong tubig mo dyan ng alkaline, yan, may cancer patient lumapit sa akin, sinasabi ko na walang concrete evidence na kaya niyang gawing alkaline environment yung cancer cells. Okay. Kasi in cancer, kaya niyang gumawa ng acidic environment. So, maling turo yon na sa mga videos din na pantarin mo ng alkaline water. Eh, baka kasi masayang lang yung pera mo. At saka minsan ang danger nun, dinadivert niya sa totoong treatment yung tao dahil magpapaniwala dun sa mali, no, sir? When, in fact, dapat mag-pay attention ka dun sa mga proven talaga. Yes. Oo. Kaya kailangan talaga sapat na konsulta at assessment sa doctor at saka sa amin din. Kasi baka mag-advise sila ng general, mali pala siya. Tama, sir. Then lastly po, ang pinaka-negative dito kasi, pag sobrang restricted ka sa alkaline foods, which is parang plant-based, ayaw mo na ng acidic foods. Kaya ang acidic foods ay karne. At pa meron sa karne, protina. So, yung iba naman, super alkaline diet tayo, tubig tayo, ayun lang, nakalimutan na ng protein kasi nga ayaw na ng acidic. So, bababa yung protein mo, bababa yung B12 mo, ganun din, di ba? Hindi rin okay. Hindi yan. rin okay. Baka magka-problema ka din sa muscle. And, syempre, yung muscle build-up tsaka repair, napakahalaga dahil correlated sa longevity ng tao, di ba, sir? Kaya ang key takeaway ko dyan is, kailangan mo pa rin ng acid talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng tanggalin yung protina. Pero, gawin mong less acidic by consuming more alkaline. Kumbaga, hindi dapat heavily favored toward alkaline and acid, medyo may balance. Balance lang talaga. No? Yun yung pinaka-susi doon. Kasi nga, ang alkaline foods, walang protein. Diba? Okay. Ang hirap naman, walang protein. Yun nga, diba? May mga topic tayo about protein. Mahalaga yun sa metabolism.
I mean, muscle tissue repair. Lalo na Sakit sa ka. mga growing children. Yes. Mga nagre-recover sa injury, na-mention yan, di ba, sir? Yes. Kailangan ng Mm. mataas na protein. Mm. Kaya ang susunod dyan is may rule ka lang sa pagkain, 'di ba? Let's say 80% alkaline, 20% protein, or 70-30, 'di ba? So, basta wag niyo kalimutan yung protein kapag nag-a-alkaline diet. Kapag naisipan niyo pong damihan yung alkaline, kasi ano naman may mga times din pala na hindi magandang pagkakain mo, uminom ka ng alkaline agad. Kasi yung tunaw ng acid mo nawawala. Kasi nga dinine-neutralize mo Oo nga. With naman. acidic yung ano mo, Yun stomach. Oo, Siyempre, yung acid na yun, baburn niya yung pagkain. tama. So, kapag nag-alkaline kasi nabay mo or dumami ka, baka hindi niya maburn kasi yung acid mo, pinababaan mo So, matagal yung digestion Kapag na na yan. yung digestion, magka-problema ka pa sa, ano mo, pagdumi Oo or nga. pagkuha ng nutrients. Okay, Kaya so, naman yung mga, ano natin. inumin mo yung alkaline water mo, maybe, hours after nung meal mo. Yes. Okay. So, hours, para nagamit niya ng acid, doon ka mag-alkaline. Tsaka sabi ko nga, di ba, pag mag-alkaline ka, may purpose ka. Mm. Kasi nga, sa tingin mo, puro ka acidic, may reflux ka, Mm. gusto mo, sabi ng doktor mo, may nakita siyang laboratory test Mm. na acidic ka. Kasi marami ng mga functional test So, it's up to them kung may reason ba talaga mag-alkaline. Hindi pwedeng trip-trip mo lang. Oo, di pwedeng trip-trip lang kasi baka binago mo yung acidity ng ano mo, chan mo, di ba? Mahirapan Nahirapan siya. So, yun nga yung sinasabi pala ng iba. Nag-alkaline ako, sir, bakit ganun? Di ba? Kasi nga, hindi po ito para sila. Kasi nga sabi ko nga, ang dugo, ang kidney, ang liver, kayang-kaya niyang i-balance yung acidity mo. As long as wala kang sakit na nagkakos. And kung hindi man balance yun, naging acidic, that's a health emergency, sabi niyo nga, sir. Pero kung ako pa mapiliin, kung bibili ako ng alkaline product at food, compare sa acid, syempre alkaline type. Okay. Kasi acidic na yung kinakaya mo totally for. Yun, mahirap kang iwasan yan kahit gusto mo na di ba, Yes, sir? So, opo. yung alkaline, siya yung mas rare, kumbaga. Oo. So, mas kung bibili kayo ng alkaline nga ulit, kung gusto niyo mag-try, pwede naman po, basta wag lang sa sobra na aabot na ma-alter niyo yung system ng katawan mo. Okay. Ayun po. So, yung alkaline na yan, tandaan nyo hindi pwedeng trip-trip, hindi pwedeng hula-hula. Dapat may purpose behind it. Either nirecommend ng doktor nyo or sobrang taas ng konsumo nyo ng mga pagkain na maaring maging acidic para sa katawan nyo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, syempre, si Sir Mark, ang ating board-certified and licensed nutritionist and dietitian. Kaming nagsasabing, stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!